Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa hangin ng marangyang penthouse ni Marco de Guzman sa Makati. Ito ay isang amoy na hindi nababagay sa lugar, isang espasyo na dating puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, bagong lutong kape, at ang mapantayang amoy ng tagumpay. Ngayon, ang penthouse ay naging isang ginintuang hawla, isang paalala ng buhay na biglang ninakaw sa kanya. Si Marco de Guzman, sa edad na 35 taon, ay ang utak sa likod ng De Guzman Techs, isang higanteng kumpanya na nagbago sa digital na mundo ng Pilipinas. Ikang bilyonaryo, isang yenyo, isang hari sa kanyang sariling kaharian. Ngunit ang hari na yon ay nakaupo sa isang trono na gawa sa metal at gulong, isang wheelchair. Ilang linggo pa lang ang nakalipas mula nang ang kanyang sasakyan ay halos bumulusok sa isang malalim na bangin sa daan pa, Tagaytay. Isang milagro ang pagkaligtas niya, sabi ng mga doktor. Ngunit ang milagrong iyon ay may kapalit, ang kanyang mga binti ay hindi na tumutugon. Baraliti ko mula sa baywang pababa. Iyon ang sinabi lang lahat. Iyon ang kuwentong pinaniwalaan ng mundo. Ngunit sa likod ng malamig at walang emosyon na mga mata ni Marco, mayroong isang sikretong tangin siya, ang kanyang ina na si Doña Victoria, at ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor ang nakakaalam. Ang aksidente ay totoo, ngunit ang pinsala ay hindi. Ang kanyang mga binti ay malata. Ang kanyang paralisis ay isang masalimuot na pagpapanggap. Ang desisyon ay isinilang mula sa sakit. Ang pagkamatay ng kanyang ama isang taon na ang nakalipas dahil sa atake sa puso, na pinalala ng pagkakanulo ng isang kasosyo sa negosyo, ay iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ingat ka sa mga taong pumapaligid sa iyo kapag nasa tuktok ka, anak, ang huling bilin ng kanyang ama. Ang tunay na katapatan ay makikita lamang kapag wala ka ng maibibigay. Ang halos pagkamatay niya ay naging isang pagkakataon upang isagawa ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sino ang mananatili kapag ang hari ay wala ng korona? Sino ang aalalay sa kanya kapag ang kanyang mga paa ay hindi na kayang tumayo? Ang kanyang ina. Si Doña Victoria, isang babaeng may matatag na puso ngunit may malambot na pagmamahal para sa kanyang iisang anak, ang naging kanyang kasabwat. Sigurado ka ba rito, Marco? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan ko itong gawin, ma. Para malaman ko kung sino ang totoo, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. At kaya, nagsimula ang dula. Si Marco de Guzman, ang makapangyarihang Cebu, ay umuwi mula sa ospital bilang isang taong baldado, nakakulong sa kanyang penthouse, at nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng kanyang ina. Ang balita ay kumalat na pa ang apoy, at ang mundo ay abang kung ano ang susunod na mangyayari. Ang unang bisita, tulad ng inaasahan, ay ang kanyang fiancé, si Katrina Velasco. Si Katrina ay isang pangalan at mukha na kilalan sa buong bansa. Isang sikat na teenagers at social media influencer. Siya ang papatong kapareha para sa isang bilyonaryo, maganda, ambisyosa, at marunong magdala ng sarili sa mata ng publiko. Ang kanilang pagsasama ay tinaguriang power couple ng taon. Pumasok si Katrina sa silid na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marco. Nakatuon ito sa isang bagay lamang, ang makintab na wheelchair. Ang kanyang perpektong ngiti ay dahang naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkadismaya at pagkainis. Marco, simula niya, ang kanyang boses ay talas ng salarin. Naglakad siya palapit, ang tunog ng kanyang mga stiletto ay umalingaw sa nakabibining katahimikan. Hindi niya hinawakan si Marco. Tinitigan niya lang ito, na para bang isang siyang bagay na kailangan ng itapon. Look at you. Sabi niya, may bahid ng pangungutya. Hindi ito ang pinangarap ko, Marco. Hindi ito ang buhay na pinirmahan ko. Nanatiling tahimik si Marco, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Katrina ay isang patalin na tumatarok sa kanyang puso. Ito na iyon.
Nagsisimula na ang pagsubok. Hindi ko kayang sayangin ang kabataan ko sa pag-aalaga sa isang lumpo, patuloy ni Katrina. Ang kanyang mga salita ay walang anumang bahid ng awa. Ang imahe ko, ang career ko. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang lahat ng iyon. Tinida Parker, notab Borden. Sa isang kilos na puno ng dulak, hinubad niya ang napakalaking diamanteng sinsing sa kanyang daliri. Ang sinsing na ibinigay ni Marco noong nag-propose siya sa Paris. Inilapag niya ito sa mesang salamin sa tabi ni Marco. Umaling na ang tunog ng pagbagsang nito sa buong sinid. Tapos na tayo, Marco, deklara niya. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi man lang lumingon. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang maliit na mesa, at isang baso ng tubig ang nahulog at nabasag sa sahig na gawa sa marmol. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa tuluyan ng maglaho. Naiwan si Marco sa katahimikan. Ang tanging kasama niya ay ang mga basag na piraso ng salamin sa sahin at ang mas durog na piraso ng kanyang tiwala. Isang mapait na ngiti ang gumurit sa kanyang mga labi. Ang unang pagsubok ay tapos na. At ito ay isang malinaw na kabiguan. Ilang sandali pa, isang mahinang katok ang narinig niya kapintong. Bumukas ito at pumasok ang isang dalaga. Payat, simpleng manamit, at may mga matang tila nakakita na ng napakaraming paghihilap ngunit mayroon pa ring kislap ng kabaitan. Ito si Elara Santos, o Laha, ang bagong hiyaya na kinuha ni Doña Victoria para mag-alaga sa kanya. Hindi nagsalita si Lana. Ang kanyang mga mata ay napunta muna kay Marco, pagkatapos ay sa nabasag na baso sa sahig. Walang anumang alinlangan. Lumuwag siya at sinimulang pulutin ang bawat piraso ng may pag-iingat. Hayaan mo ron na yan, Lara, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay magaspang at malamig. Huwinto si Lara sa gilid at tuminala sa kanya. Hindi po, Sir Marco. Sagot niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Ang mga basag na piraso, kailangan pong ayusin bago pa itong makasakit ng iba. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama kay Marco nang higit pa sa inaasahan niya. Hindi lang ang basag na salamin ang tinutukoy niya, kundi pati na rin ang basag na sitwasyon, ang basag na puso. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang pagpapanggap, nakaramdam si Marco ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kisap ng tunay na pagkalinga mula sa isang estrangyero. Habang pinapanood niya si Lara na mainat na nililinis ang kalat na iniwan ni Katrina, napagtanto ni Marco na ang pagsubok na kanyang sinimulan ay magiging mas komplikado pa kaysa sa kanyang inakala. Ang pagkakanulo ay madaling makita, ngunit ang tunay na kabutihan, iyon ay isang bagay na kailangan niyang tuklasin. At marahil, ang babaeng ito na payapang aayos ng mga basag na piraso ang magiging susi sa lahat. Ang mga araw sa penthouse ay naging isang walang katapusang siklo ng katahimikan at pagmamasid para kay Marco. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa, panonood ng balita sa pananalapi, at panihing na pamamahala sa kanyang kumpanya sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na mensahe sa kanyang ina. Ngunit ang pinakamalaking bahagi ng kanyang araw ay nakatuon sa pagmamasid kay Lara. Si Lara ay gumagalaw na parang isang anino sa loob ng malawak na penthouse, tahimik, mahusay, at laging may paggalang. Hindi siya nagtatano. Hindi siya nagrereklamo. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin ng may dignidad na tila hindi nababagay sa kanyang posisyon bilang isang simpleng kasambahan. May isang ritual si Lara na unang napansin ni Marco. Tuwing alas 9 ng gabi, walang palya. Papasok siya sa kanyang silid na may dalang isang baso ng maligamangang na tubig na may katas ng lemon. Para saan to? Tanong ni Marco, isang gabi, ang kanyang boses ay mas malumanay na kaysa dati. Sabi po ng lola ko, nakakatulong daw po ito na linisin ang katawan, paliwanag ni Lara, habang mainat na inilalapag ang baso sa tabi ng kama. At saka, sabi rin po niya, hanggat nalalasahan mo pa ang pait ng kape sa umaga at ang asim ng lemon sa gabi, ibig sabihin, mayroon ka pa ring pakiramdam. Hindi pa nawawala ang lahat. Natigila si Marco. Ang simpleng paliwanag na yon ay may dalang bigat at kaulugan. Sa mundong iniwanan niya,
Ang lahat ay tungkol sa kita, paglago, at mga numero. Ngunit dito, sa katahimikan ng kanyang pagkukunwari, isang babae ang nagpapaalala sa kanya tungkol sa mga simpleng bagay, ang pakiramdam. Dahil sa kanyang pagiging mausisa, sinimulan ni Marco na subukan si Lara. Hindi sa paraang malupit, kundi sa mga paraan na magpapakita ng kanyang tunay na kulay. Nakit ka nagtitiyaga rito, Lara? Tanong niya isang hapon habang tinutulungan siya ni Lara sa kanyang physical therapy exercises, mga ehersisyong alam niyang hindi niya kailangan. Malaki ba ang sahod? Tung pera lang ba ang habon mo? Tulad ng iba. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Langa. Ang karaniwang kalmado nitong ekspresyon ay napalitan ng sakit at bahagyang galit. Binitawan niya ang binti ni Marco at tumalon ng tuwid. Sir Marco, kung dahil lang po sa pera, matagal na po sana akong umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umalis na po sana ako noong mismong oras na iniwanan kayo ni Maang Katrina. Mas madaling maghanap ng ibang amo kaysa mag-alaga sa isang taong. Sa isang taong nawalan ng pag-asa. Ang huling mga salita ay tila isang sampal kay Marco. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapangan mula sa kanya. Kung hindi pera, ano? Hihit ni Marco. Nais niyang itulak pa ito. Tumina ng malalim si Lara, tila nag-iipon ng lakas. Hinawakan niya ang kanyang pulso, isang kilos na hindi sinasadya. Doon, sa ilalim ng manipis na balat, nakita ni Marco ang isang manipis at maputlang pilat. Ang mga mata ni Lara ay napuno ng luha. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa, bulong niya. Alam ko po ang pakiramdam ng hulgahan at talikuran ng lahat. At doon, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, nagtrabaho siya para sa isang mayamang pamilya. Isang araw, nawala ang isang mamahaling ahas. Siya, ang pinakabago at pinakamahirap na katulong, ang agad na pinagbintangan. Kahit walang ebidensya, siya ay ipinahiya, tinanggal sa trabaho, at halos ipakulong. Ang akusasyon ay sumira sa kanyang reputasyon, at sa kanyang espiritu. Hindi ko po ninakaw yun, sir. Pero walang naniwara sa akin, sabi niya. Ang luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Dahil sa sobrang sakit at kahihiyan, halos sumuko na po ako. Ipinakita niya ang pilat sa kanyang pulso. Isang tahimik na testamento sa isang gabing puno ng kadiliman. Natagpuan po ako ng kapatid ko. Siya po ang nagsabi sa akin na kailangan kong bumangon at patunayan ang halaga ko, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Tinitigin niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi pa nakikita ni Marco sa kaninuman. Ang sakit, Sir Marco, hindi po palaging nasa paa, o sa anumang bahagi ng katawan na hindi gumagana. Sabi niya. Ang pinakamatinding sakit po ay nasa puso. Yung sakit na dulot ng pag-iisa at pakiramdam na wala kang halaga. Tatahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ni Lara ay tumagos sa pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Sa babaeng ito, nakita niya hindi ang isang yaya, kundi ang isang kaluluwang nakaranat din ng pagkakanulo. Ang kanyang pride, ang kanyang dignidad, ay mas matibay pa kaysa sa bakal. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pagdalang. Ang unti-unting namumuong ugnayan sa pagitan nila ay biglang nagambala, isang hapon. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating para kay Lara. Ito ay isang matangkad at muwapong lalaki na nagpakilalang si Dr. Rico. Kanina pa kita hinahanap, sabi ng lalaki, ang kanyang ngiti ay halatang para lamang kay Lara. Siya ay may dalang paper bag na may logo ng isang kilalang coffee shop. Nico, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lana. Mula sa kanyang wheelchair sa sulok ng sala, tahimik na nagmamasid si Marco. Nakita niya ang pagkailang sa mukha ni Lara at ang pamilyaridad sa pagitan nilang dalawa. Nabaitaan ko ang nangyari kayo noon. Sinubukan kitang kontakin. Gusto kong bumalik ka na sa probinsya. Naipwesto para sa'yo sa klinika ko.
Ikaw ang pinakamagaling kong nurse noon, Langa. Hinihintay pa rin kita, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pagsiyo. Si Rico pala ang dating kasintahan ni Lara. Isang matagumpay na doktor. Isang perpestong lalaki. May trabaho na ako, Rico, mahinang sagot ni Lara, ang kanyang mga mata ay sumulyat sa direksyon ni Marco. Aalaga sa isang bilyonaryo. Lara, hindi ito ang buhay para sa iyo. Deserve mo ang higit pa rito. Pagpupumilit ni Rico. Isang kakaibang init ang kumalat sa dibdib ni Marco. Isang emosyon na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nakit siya. Nagsasalos. Si Lara ay empleyado niya lamang. Ngunit ang ideya na aalis ito, naiiwan siya para sumama sa doktor na ito, ay nagdulot sa kanya ng hindi may paliwanag na pangamba. Salamat sa pag-aalala, Rico. Pero masaya ako rito. Kailangan ako ni Sir Marco, matatag na sabi ni Lara. Ang sagot na yon ay isang musika sa pandinig ni Marco. Kailangan ako ni Sir Marco. Umalis si Rico, na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Nang bumalik si Lara sa sala, nakita niya si Marco na nakatitig sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Mukhang may mas magandang buhay na naghihintay sa iyo sa labas, sabi ni Marco, kinusubukan ang reaksyon nito. Tumingin si Larang. Ang buhay po ay hindi lagi tungkol sa kung ano ang mas maganda, sir. Minsan, ito ay tungkol sa kung saan ka mas kailangan. Lagabing iyon, habang iniinom ni Marco ang lemon water na inihanda ni Lara, napagtanto niya na ang pagsubok ay hindi na lamang pa sa mga taong nasa paligid niya. Ito ay naging isang pagsubok na rin para sa kanyang sariling puso. Ang mabaing may pilat sa pulso at may kabutihan sa puso ay dahan-dahan nang nagiging sentro ng kanyang nagkunwaring magulong mundo. Ang balita ay mabilis kumalat sa marangyang mundo ng mga elite. Si Marco de Guiman, bagamat nasa wheelchair, ay tila mas kalmado at mas inspirado. May mga larawan na palihim na kinunan ng mga paparansi na nagpapakita sa kanya sa hardin ng kanyang penthouse, at sa tabi niya, naging nandoon ang isang simpleng babae, ang kanyang layang. Ang mga bulungan ay nakaabot kay Katrina Velasco. Ang kanyang abandona kay Marco ay hindi nagdulot ng sempatiya na inaasahan niya. Sa halip, marami ang bumansag sa kanya na gold digger na tumakbo sa unang senyales ng problema. Ang kanyang social media engagement ay bumaba, at isang malaking endorsement bill ang biglang kinansela. Puno ng inggit at galit, nakita ni Katrina ang mga larawan ni Marco at Lara. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco sa babae, isang tingin na hindi kailan malibinigay sa kanya, kahit noong sila pa. Para kay Katrina, ito ay isang personal na insulto. Isang hamak na katulong ang pumalit sa kanyang lugar. Hindi maari. Desidido siyang bawiin ang kanyang naratibo. Kung hindi niya mababalikan si Marco, sisirain niya ang babaeng nagbibigay dito ng bagong asang. Tinawagan ni Katrina ang isang dating katulong ni Marco, si Alex, isang lalaking mapanlinlang na tinanggan ni Marco dahil sa pagnanakaw ng impormasyon. Alok si Katrina ng malaking halaga ng pera kapalit ng isang maruming trabaho. Kailangan ko ng isang bagay na sisira kay Lara Santos. Isang bagay na magpapakita sa lahat na isa lang siyang ahas, utos ni Katrina sa telepono. Ginamit ni Ales ang kanyang mga koneksyon. Nalamay niya ang tungkol sa pagbisita ni Dr. Rico. Nakakuha siya ng mga kopya ng CCTV footage mula sa Nabinan Gusay. Sa tulong ng isang bihasang video editor, gumawa sila ng isang mapanilang kwento. Tinutol nila ang mga video nets. Kinuha nila ang eksena kung saan magkalapit sina Lara at Rico sa Nabi. Ninagdagan nila ito ng mga lumang larawan nilang dalawa noong sila ay magkasintahan pa sa probinsya. At pagkatapos, gumawa sila ng isang suklam na caption at ipinakalat ito sa mga ahente ng Chicnies Online. Isang umaga, nagising si Lara sa isang bangumot. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa vibrate. Puno ito ng mga notification, mga mensahe mula sa kanyang pamilya, at mga komento mula sa mga taong hindi niya kilala. Pinuksan niya ang kanyang social media.
Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ayan ang bilyonaryo. May lihim na karelasyon na doktor. Nasang bahay na girlfriend ni Marco de Guzman, niloloko ang amo. Nakikipagkita sa dating biit-kit. Ang mga headline ay brutal. Ang video ay pinagtagpi upang palabasin na si Lara ay isang oportunista. Ginagamit si Marco habang mayroon siyang ibang lalaki. Ang mga komento ay mas masahol pa. Tinawag siyang aagaw, gold digger, ahas. Ang kanyang nakaraan, ang maling akusasyon ng pagnanakaw, ay hinukay at ginamit laban sa kanya. Ang kanyang buhay ay naging isang bukas na aklat na binaboy ng buong mundo. Nabitawan ni Lara ang kanyang nelepo. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay pamilyang, ang parehong pakiramdam ng kahihiyan, ng kawalan ng katarungan, na halos kumiti sa kanya noon. Kung uulit ang kasaysayan. Muli, siya ay hinuhusgahan ng walang laban. Nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi siya lumabas. Hindi siya kumain. Nang kumatok si Marco sa pamamagitan ng ugoy ng kanyang wheelchair papunta sa pinto, hindi siya sumagot. Naramdaman ni Marco na may mali. Ginamit niya ang kanyang laptop at sa ilang tweet lang, nakita niya ang apoy na kumakalat online. Nakita niya ang mga headline. Ang video, ang mga mapanirang komentong. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Ito ay hindi basta chismis. Nito ay isang planadong take. At alam niya kung sino ang may kakayahang gawin ito. Hindi ito aksidente, bulong niya sa sarili. Ito ay sabotahe para sirain ang babaeng nagbigay sa akin ng tiwala. Hindi na siya ang Marco na nagmamasid lang. Ang CEO sa loob niya, ang mandirigmang natutuyo, ay biglang nalising. Agad niyang tinawalan ang kanyang pinakamagaling na security expert, isang dating military intelligence officer. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Hanapin mo ang source ng video. Press mo ang bawat digital footprint. Hanapin mo ang daloy ng pera. Gawin mo ito ng mabilis at tahimik, utos niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig. Habang nagtatrabaho ang kanyang team sa dilim, si Marco naman ay nahaharap sa isang mas malaking hamon, ang tuluman si Lara na lumabas mula sa kadiliman kung saan ito nagtatago. Kinagabihan, pumunta siya sa tapat ng pinto ni Lara. Hindi siya kumatok. Nagsalita lang siya, sapat na para marinig sa loob. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin? Na ang pinakamatinding sakit ay nalapuso. Na yun, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sinasabi ng puso ko. Kuminas siya ng malalim. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ko kailangang magtanong. Hindi ko kailangang alinlangan. Alam ko kung sino ka. At hindi ka nila masisila. Walang sagot mula sa loob. Hindi ka iisa sa laban na ito, Lara, patuloy ni Marco. Buong panahong lahat ay tumalikod sa akin, nanatili ka. Ngayong lahat ay tumatalikod sa iyo, nandito ako. Hindi ako aalis sa labas ng pintong itong hanggat hindi mo binubuksan. Tinupad niya ang kanyang salita. Dinala niya ang kanyang unang at kumot at natulog sa labas ng pinto ni Lara, sa kanyang wheelchair. Isang bilyonaryo na nagbabantay sa pinto ng isang hamak na yaya. Ngunit para sa kanya, hindi na siya isang yaya. Siya ay si Lara. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Kinaumagahan, ang bumukas ang pinto. Nakita ni Marco si Lara, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang muka. Sa sahig sa tabi niya ay ang maleta niyang impak na. Alis na po ako, sir, sabi niya, ang boses ay basad. Nahiyoko na pong maging papiga sa inyo. Ninitigan siya ni Marco. Hindi ka pabigat, Lara. At hindi ka alis. Hindi na yun. Hindi habang may utang pa ako sa'yo. Nutang po. Naguguluhang tanong ni Lara. Oo, sabi ni Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Utang na loob.
Dahil sa'yo, handa na akong tumayo muli. Hindi naintindihan ni Lara ang litera na kahulugan ng kanyang mga salita. Ang akala niya ay metaphorical ito. Ngunit para kay Marco, ito ay isang pangako. Nalapit na. Nalapit na niyang tapusin ang lahat ng ito. Ilang oras pa, tumunog ang kanyang telepono. Na ang kanyang investigador. Nakuha na namin, sir. Ang video ay unang upload mula sa isang IP address na naka-freeze sa isang kilalang troll firm. At ang bayad. Isang wire transfer mula sa isang offshore account na direktang konektado kay Katrina Velasco. Hawak na ni Marco ang sandata. Na yun, kailangan na lang niyang pumili ng tamang larangan ng digmaan para gamitin ito. At mayroon na siyang perpektong ideya kung saan at kailan. Inanunsyo ng Digoyman Tech ang isang biglaang press conference. Ang paksa, isang groundbreaking new project na personal na ipapahayag ng CEO, na si Marco de Guzman. Nito ang magiging unang pampublikong pagharap ni Marco mula noong kanyang aksidente. Ang imbitasyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng negosyo at media. Ang ballroom ng isang five-star hotel sa BDC ay napuno ng mga reporter, mamumuhunan, at mga kilalang personalidad. Lahat sila ay nag-aabang sa pagdating ng bilyonaryong lumpo. Sa mga beat na upuan sa harap, nandoon si Katrina Velasco. Siya ay dumating na tila siya ang reyna ng gabi, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida. Kumpiyansa siya. Para sa kanya, ang press con na ito ay ang pagkakataon ni Marco upang linisin ang gulo, upang ipagtanggol siya mula sa mga akusasyon ng pagiging gold digger at upang formal na ipahayag na si Lara ay isang manloloko at tinanggal na sa trabaho. Ngumiti siya sa mga kamera, handa na para sa kanyang pagbabalik sa spotlight. Sa backstage, si Marco ay nasa kanyang wheelchair, nakasuot ng isang matikas na itim na suit. Sa tabi niya ay si Lara, nansintan, ngunit elegante sa isang puting bestida na pinili ni Doña Victoria para sa kanya. Natatakot po ako. Sir, bulong ni Lara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan ni Mato ang kamay ni Langa. Ito ay mainit at puno ng lakas. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Tandaan mo, ang katotohanan ang pinakamalakas nating sandata. Tandno, ang manuho needs no introduction. Lara Chairman and CEO of Digoyman Tech, Peter, Marco Digoyman, panunsyo ng NC. Sa tulong ng isang assistant, itinulak ang wheelchair ni Marco papunta sa gitna ng entablado. Ang mga flash ng camera ay sumabog na parang mga bituin. Nang lahat ay natahimik. Tumingin si Marco sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay kalmado at determinado. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Katrina na nagbigay sa kanya ng isang matamis at mapagkunwaring ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat, simulan ni Marco. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umaaing naumaw sa buong baron. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Tinawag ko kayo rito ngayong gabi dahil mayroon akong isang napakahalagang anunsyo. Ngunit hindi ito tungkol sa isang bagong app o isang bagong teknolohiya. Nangunot ang noo ng mga tao. Naguguluhan. Ngayong gabi, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman ng aking kumpanya. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa katotohanan, at tungkol sa tiwala. Nagpatuloy siya. Sa nagdaang mga buwan, marami akong natutunan. Natutunan ko na kapag ikaw ay nasa ibaba, kapag ikaw ay tila wala, doon mo lamang makikita ang tunay na halaga ng mga tao sa paligid mo. May mga taong iiwan ka dahil isa ka ng pabigat. At may mga taong mananatili, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka, kundi dahil sa kung sino ka. Ang kanyang mga mata ay nakatuon layon sa Odys. Gusto kong ipakilala sa inyo ang taong iyon. Ang taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tiwala. Na Lara Santos. Maaari ka bang umakyat dito sa entablado? Lahat ng mga mata ay napunta kay Lara habang siya ay naglalakad ng may pag-alinlangan papunta sa entablado. Ang mga buluman ay nagsimula.
Si Katrina ay napanganga, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito ang inaasahan niya. Nang makarating si Lara sa tabi ni Marco, hinawakan niya muli ang kamay nito. At pagkatapos, nangyari ang imposible. Sa harap ng daang tao, sa harap ng mga camera na live na broadcast, sa buong bansa, dahang inilagay ni Marco ang kanyang mga kamay sa armrest ng kanyang wheelchair. Ginamit niya ang kanyang lakas. At sa isang kilos na nagpabigla sa lahat, siya ay tumayo. Tumayo si Marco de Guzman mula sa kanyang wheelchair. Natangkad. Nalaka. Walang anumang sinlales ng pagiging paralisado. Isang kolektibong paghinan ng pagkabiglaang napakawalan ng audience. Ang mga kamera ay flash ng walang tigil. Si Katrina ay napatayo, ang kanyang bibig ay nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkamangha at takot. Tumingin si Marco ng diretso kay Katrina, ang kanyang mga mata ay parang yelo. Ang pagsubok ko ay hindi para sa aking katawan, kundi para sa aking puso. At ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na may sakit. Ibinaba niya ang mikropono at lumingon sa naguguluhang si Lana. Ang sakit ay hindi pa sa akin, Katrina. Ito ay para sa mga taong tulad mo, na ang puso ay bulad sa kasakiman at kasinungalingan. Sa malaking screen sa likod nila, biglang lumabas ang mga ebidensya, ang backtracer mula kay Katrina papunta sa Fuel Farm, ang mga email conversation sa paginan niya at ni Alec, mang orihinal at hindi edit na CCTV footage na nagpapakita na ang uusap ni Lara at Rico ay maikli at walang mali siya. Ang buong kuwento ay isiniwalat, ang paninira, ang sagwatan, ng kasinungalingan. Humarap muli si Marco sa mga manonood, ang kanyang braso ay nakaakbay na yon kay Lara, na para bang pinoprotektahan ito mula sa buong mundo. Si Lara Santos ang iisang taong nanatili sa tabi ko noong akala ng lahat ay wala na akong halaga. Siya ang alaga sa akin, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang bisilak na puso. Tinuruan niya ako kung paano muling magtiwala, deklara ni Marco. Ang kanyang boses ay umalinaw na may pagmamalaki. At siya ang pinili ko. Hindi dahil sa kanyang estado sa buhay, kundi dahil sa kanyang walang kondisyon na kabaitan. Siya ang babaeng mahal ko. Ang huling pangungusap ay nagdulot ng isa pang alon ng pagkabigla, ngunit sa pagkakataong ito, sinundan ito ng mga palakpak. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kontrabida ay nalantad, at ang bida ay nakatayo ng matatad. Hindi na hinintay ni Katrina na kainin siya ng kahiyan. Tumakbo siya palabas ng barroom, tinatabunan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Ang kanyang marangyang mundo ay gumuho sa isang iglat. Sa entablado, sa gitna ng kaguluhan, si Marco ay may mga mata lamang para kay Lara, na ngayon ay umiiyak na, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan at pagkamangha. Sir Marco. Bulong niya. Marco na lang, kapi niya. Ngumiti. Tapos na ang pagpapanggap. Ang press conference ay naging pambansang balita. Ang kwento ni Marco at Lana, ng bilyonaryong nagpanggap na lumpo at ang yaya na may gininuang puso, ay kumalat na parang apoy. Sila ay naging simbolo ng pag-asa. Isang modernong fairy tale kung saan ang kabutihan ay nagtagumpay laban sa kasamaan. Ngunit para kay Marco, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Katrina o ang paglilinis sa pangalan ni Lara. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan na natagpuan niya sa tabi ng babaeng nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Dinala niya sila sa kanilang bilya sa Tagaytay. Ang lugar kung saan halos nagwakas ang kanyang buhay ay siya na ngayong magiging simula ng bago. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, na may tanawin ng bulkang Taal, naupo sila sa hardin. Walang mga kamera, walang mga reporter. Kilalang dalawa. Lara, simula ni Marco. Kinuha ang kanyang mga kamay. Walang mamahaling diamante ang makakapantay sa halaga ng ibinigay mo sa akin. Mula ka kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kaon. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang simple, ngunit eleganteng kingsing na gawa sa puting ginto. Walang malaking bato. Sa halip,
May isang salitang nakaukit dito. Tiwala, ito ang pinakamahalagang yaman na mayroon ako, Lara. Isang bagay na minsan kong nawala at akala ko'y hindi ko na muling mahahanap. Ngunit ibinalik mo ito sa akin, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Tumuhad siya sa harap niya. Hindi ako aalok sa iyo ng kayamanan o isang buhay na walang problema. Ang mundo sa labas ay magulo pa rin. Ngunit ipinapangako ko na poprotektahan kita mula sa lahat ng iyon. Ipinapangako ko ang aking katapatan, ang aking paggalang, at ang aking puso. Lara Santos, pakasalan mo ako, at sabay nating bubuuin ang isang pamilya na nakabatay sa tiwala. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lara. Ang babaeng minsan nang nawalan ng lahat dahil sa maling akusasyon ay inaalok ngayon ng isang bagay na higit pa sa anumang material na bagay, isang pangako hindi na siya muling mag-iisa. Opo, Marco, sagot niya, ang kanyang boses ay isang masayang bulong. Kakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang sinsing sa kanyang daliri. Nito ay perpektong magkasya. Habang sila ay magkayakap sa ilalim ng kalangitan ng Tagaytay, natagpuan nila ang kanilang katapusan at ang kanilang bagong simulang. Ng kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang bilyonaryo at isang laya. Ito ay isang kwento tungkol sa dalawang basag na kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa isa't isa. Napatunayan nila na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o katanyagan, kundi sa lakas ng karakter, sa katatagan ng dignidad, at sa isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng pinakapanal sa lahat ng bagay, ang tiwala.